This is News Listener by Angelo, and today is June 19, 2025. Third video ko po ito. And thank you guys for listening. If hindi pa kayo nakapag-subscribe, yes, you can subscribe to this channel. Okay, so pag-usapan naman natin yung new update, yung mga sabongero na nawawala. At sabi dito sa balita, okay, isang website sa ating sa local news sa ating bansa, ang ilang drug lords tinumba at inilibing sa Taal Lake. Okay? So, bago tayo pumunta dito, let's watch a video from uh, GMA News. Okay? Some information na ano talaga yung nangyari. Okay? Sa mga sabongero. At kung kailan to nangyari. Okay? So, I'll show you this one. Posibleng magkaroon ng breakthrough sa kaso ng mga missing sabongero na 4 na taonang nawawala. Imagine, 4 na taon, di ba? Grabe. Nawawala ng 4 taon dahil lang sa sugal. Sinabi kasi ng isang suspect sa GMA Integrated News na handa umano niyang isiwalat sa korte ang lahat ng kanyang nalalaman kaugnay ng kaso. Narito ang... So I hope yung suspect na to, or not suspect, witness at least, okay? Na hopefully totoo to kasi dito natin malalaman kung ano talaga nangyari sa mga biktima at least makuha na ng hustisya ng mga pamilya nila, 'di ba? Kasi 4 na taon wala pang balita kung anong nangyari sa mga tao na 'yon. Imagine. Okay, so let's skip this part. Okay. Sabi niya, gusto na niyang ituwid ang mga pagkakamali sa gitna ng kaliwat kanan daw ang banta sa kanyang buhay. Sasabihin na raw niya sa korte ang lahat ng kanyang nalalaman sa kaso. Hindi na kaya ng konsensya ko sa mga... Yung nga lang kasi ilang taon na bago siya nagsalita. Diba? Kung sana lang kung lumantad na siya dati pa, sana na natulungan na ng police yung mga pamilya para mahanap yung mga biktima or at least kung hindi man kung hindi naman sila buhay, at least mahanap yung kanilang katawan, 'di ba? Okay, let's listen. magulang na nawalan. Pangalawa, buhay ko na yung pinag-interesan. Buong pamilya ko gusto pang patayin. Pero ilan munang pagtutuwid ang ipinarating niya. Hindi anya siya ang isa sa 2 lalaki sa isang cellphone video gaya ng inihayag ng pulisya. Yan. Okay. So, sinasabi daw na siya daw yun. Okay? Security guard daw siya ng establishment. Okay? So, anyway, yun na nga. Punta tayo ulit dito, sa balita. Ang sabi dito, kinuwento ni Totoy kung paano at bakit pinatay ang mga biktima. Sa panayam ni Totoy, sa ilang kaanak at biktima, sinakal ang mga nawawalang sabongero gamit ng isang wire hanggang sila ay mamatay. Grabe, no? Sa pera lang, ang dali lang sa kanilang pumatay ng tao. Diba? So ngayon, sabi dito, hindi na natin makikita ang buto pero alam ko kung sino ang nasa likod nito. Okay, dagdag pa niya, paano mabubuhay yun nakabaon na yun doon sa Taal Lake. Okay, medyo lang yung kanyang information about Taal Lake. Kasi sa kalayo-layo, tapos bakit doon, 'di ba? Okay. And tapos sinsinumat din niyang halos 100 sabongero na raw ang pinatumba. So grabe ito, parang na to sindikato, 'di ba? Na ang dami nilang pinatay kasi hindi nila yung mga biktima hindi nila mabayaran yung kanilang utang, 'di ba? So nakakalungkot. I hope we get some answer soon para naman malaman ng taong bayan kung sino talaga yung mastermind, 'di ba? Kung meron kang para na lang siguro sa mga ibang tao, I think you need to think about
kung pupunta ka sa ganitong bisyo, I think pag-isipan mo na. Kasi yung pera mo, itataya mo sa sabong, why not gumawa ka na lang ng mas mabuting paraan kaysa sa isang sabong, di ba? So para safe ka at gumagawa ka ng marangal, right? Okay, so yan na po. So thank you for listening. If you like this, please like, subscribe, and support this channel. And you can share as well. Okay, salamat po. I'll see you in the next video. Goodbye. Thank you.